Okay, good day to all of my subscribers right now. So ngayon po ay magsusolve po ako ng integral calculus. Okay? Magsusolve po ako ng integral calculus and we have a problem here. The area bounded by y equals ln x equals e, and the x-axis is revolved about the x-axis. Find the volume generated. Always take note na yung E na value po dyan, no? Yung E na value, ito, is equals to 2.71 ... and something. Diba? Yan yung E. Yung sa logarit exponential function. Now, ito rin, y equals ln x. So, first, let's consider if, di ba, itong y equals ln x class also equals to e raised to y equals to x. Therefore, if y is 0, di ba? If y is 0, x equals to 1. Di ba? Kasi nga, e raised to 0, di ba? E raised to 0 equals to 1. So, bakit ko kailangan intindihin yung class? Siyempre, para alam natin, no, kung ano yung forma ng graph natin. Ang next naman, however, if, di ba sabi dito sa problem? Sabi sa problem, x equals e. Now, if x equals e naman, ano yung y? So, therefore, e raised to y equals to e. So, therefore, y equals to 1. Okay? That is y equals to 1. Now, para makita natin yung graph, no? Ang ginawa ko lang dito, class, is para makita ko kung ano yung forma ng graph, no? Always take note of this, no? Ito, if y equals 0, x equals 1, and then ito siya, if x equals to e, y equals to 1. Now, ngayon, i-graph natin yung forma. Basta, sure lang tayo sa axis natin, no? Sure lang tayo na sa x at y axis natin, halimbawa, ito yung y axis, ito yung x axis. Ito yung 0, 1. So, gawin ko munang straight, ha. Sensya na sa natin. So, kailangan naka-straight para mas lalong maganda yung pagkaka-graph natin. Okay? Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and so on. So, gawin natin color red, no? Color red yung natin sa graph. Okay. Ito, color red yung y equals to ln x. Now, kung pansinin ninyo, class, sabi dito, if y equals 0, x equals 1. Ito po yan siya. Yan. And then, ito naman, if x equals e, no? X equals e, which is also approximately 2.71. Andito po siya, dito. And then, y equals 1. So, andito siya. Kasi nga, diba? This is 1, 2, 3, and so on. So, kung papansinin ninyo, yan po yung mga points na yon, diba? Mga points na yan. So, let's say, since 2.71, i-move natin konti. Dito kaunti. Okay. Now, para mas makita natin yung format ng graph, class, pwede tayong gumamit ng calculator. Now, sa calculator natin, pwede tayo yung mode 7. Ano yung mode 7? Yun yung table na function, di ba? Sa calculator. Halimbawa, itong calculator ko is Casio, di ba? Mode 7. So, ibig sabihin nun, mode 7, dali mode 7. Ito, negative 1, negative 2, negative 3, and so on. Okay? So, sa calculator natin, ang purpose lang bakit tayo magka-calcu, class, is para makita natin yung forma ng curve natin. Okay? Forma ng curve. So, mag-mode 7 ka sa calculator ko, mode 7, no? Ang lalabas doon is makikita mo f of x. Then, itatype mo yung function mo.
ln x. ln x sa calculator, then press ka ng equal. Magtatanong yan siya ng start. Now, kung titignan ninyo, para hindi kayo mahirapan, pwede ka, ang ibig sabihin ng start dito, yung value po yan ng x. Pwede ka mag-start as 0. Okay? Ibig sabihin po nun, you are considering what? You are considering here the value of 0. Okay? 0 na x at papunta dito muna sa 1. Okay? So ngayon, pag i-graph mo siya, start ka ng 0, and then pag press mo ng equal, lalabas siya na end. Magtatanong siya ng end. Press mo naman 1. So, ibig sabihin nun, class, press mo ng 1, you are, dali ha. Okay? Parang inaano mo to sa gitna, papunta dito sa gitna, sa 0 to 1 na value ng x. Okay? Then, after mo ng press equal, magtatanong siya ng step. Okay? Tatanong siya ng step. Pwede mong sabihin 0.1. Okay? So, lalabas ka agad, pag press mo ng equal, may lalabas na table. Okay? May lalabas na table in which sa table mo, nalalabas meron siyang x, f of x. In which yung if x is 0, ang nakalagay dito is error. It means it will never touch, no? It will never touch y. And then, dito, 0.1, tapos 0.1, tapos dito, negative 2.303, dito, 0.2, negative 1.609. Diba? Ano pa ba? And then, you have 0.3, negative 1.203. And so on. Ibig sabihin po nun, class, pagdating niya sa 1, dito, 1, dito, 0. So, it means, class, kung titignan nyo itong table na to, no? Itong table na to ng f of x, eto siya. Itong table na to, eto. Kung titignan niyo yan, doon sa taas, base sa taas, ang graph niya ay magiging what? Ang graph niya is magiging almost it will touch the x, no? But it will not the y, but it will never touch the y. So, kung titignan nyo, kahit na i-calculator ninyo yung value ng x from 1 to 3 or 1 and so on, yung forma ng graph nito, ng y equals ln x is ganito. Okay? So, yung red na yan yung y equals ln x. And then, yung sa kabila naman, class, ito yung x equals to e. Now, ano yung area na sinasabi niya dito? Okay? Sabi niya, the area, di ba? The area bounded by the curve, itong y equals ln x, x equals e, and the x-axis. So, ang area na ibig sabihin po niya ay eto. And then, yung area na yan will revolve about the what? Revolve about the x-axis. So, ibig sabihin, i-rotate natin dyan. Revolve about the x-axis. Now, paano siya isosolve, class? Okay, paano siya isosolve? Itong sa gitna, palakihin ko ha. Yan. Para ma-solve natin yan, okay, maglalagay tayo ng rectangular strip. Ito yung rectangular strip natin. Sa rectangular na strip na yan, ito ay y and ito ay dx. Okay? So, parang, kung titignan nyo focus dito sa area na to, class, parang meron kang maliit na rectangle.
Yung maliit na rectangle, kung iano mo siya, is para siyang, di ba? Ito, napakaliit yan na rectangle. So, yung rectangle na yan po siya. Di ba? Yan yung y dx. So, yan yung rectangle class. Saan galing yan? So, ayan siya, yung y dx, yan po siya. Okay. Now, kung titignan nyo class, kung titignan nyo mabuti, pwede tayong gumamit ng this method. Sa this method natin class, isipin nyo itong maliit na rectangle na to, na ang length mo, okay? Dali ha, para mas lalong maintindihan. Yung y dyan, ito yung y. Okay? Na ang length mo ay y, ang width mo ay dx na rectangle. But take note, itong rectangle mo is i-revolve mo about the x-axis. Okay? Now, kung isipin mo siya class, pag i-revolve mo siya around the x-axis, ito siya, yung maliit na strip, papaikutin mo. Okay? Papaikutin mo about the x-axis. Pag pinapaikot mo, parang makaporma ka ng isang cylinder. Sa cylinder na yon, yan siya, yan yung strip mo. Ito yung y, ito yung dx. So in short, kung papalakihin ko siya class, ito yung dx, ito yung y. Okay? Ano ba yung area, ano ba yung volume ng cylinder? Volume ng cylinder is volume pi r squared h. Okay? Now, since this is a strip class, strip siya, so magiging dv pi, ang r mo dyan is yung y. Okay? Y squared, yung h mo is yung dx. So, para makuha yung volume, pi integral of y squared dx. Ano yung limits ng ano natin? Ito itong 1 at saka itong e. So ang limit ng integral natin is from 1 to e. Ano yung y? Y is ln x. So volume pi 1 to e and then ln x dx. In this case class, pwede na tayong gumamit ng calculator para i-integrate natin. Okay? Para i-integrate natin. So, what we will do is ita-type lang natin directly sa calculator. Okay? Type lang natin directly sa calculator the integral, the pi, and then integral natin. Dali ha, tina-type ko pa sa calculator. Tapos, ln x squared. So, volume, lalabas siya na 2.2565 using calculator 48915. Or volume, 2.26 cubic units. Okay? Naintindihan po ba? Okay, so yun po yung volume ng area na ito. So again, ang tandaan lang sa this method class, sa this method, tandaan lang yung volume of cylinder. Sa volume ng cylinder, basta revolve about the x-axis, di ba? Volume ng cylinder, pi r squared, v dv. Pag revolve about the x-axis, y squared dx. Pag revolve about x. Pero pag revolve about y, dv, pi x squared dy. This is about y axis. Okay? So, that's it. And I hope klaro po yung pagkaka-explain ko. If not, just message me
or just comment down in the video below. Okay, so thank you and have a nice day. Bye-bye.